Sa kasaysayan ng Pilipinas, maraming bayani ang nakilala at ipinagdiwang ng buong bansa. Ngunit may mga bayani ring nanatiling nakatago sa lilim ng kasaysayan, ang kanilang mga sakripisyo ay halos nakalimutan na ng panahon. Noong World War II, nang ang mga Hapones ay pumalit sa mga Amerikano bilang mga mananakop ng ating bansa, ang buhay ng bawat Pilipino ay naging puno ng takot at panganib. Ang pananakop ng mga Hapones ay nagdulot ng matinding pagdurusa sa buong kapuluan. Sa gitna ng kadilimang iyon, may isang Filipina na tumayo at lumaban, hindi sa pamamagitan ng sandata, kundi sa pamamagitan ng katalinuhan at katapangan. Siya ay naging isa sa pinaka-epektibong espiya sa buong kasaysayan ng digmaan sa Pilipinas. Ito ang kanyang kwento, isang kwento ng tapang, sakripisyo at walang hanggang pagmamahal sa bansa. Bago pa man dumating ang digmaan, siya ay isang karaniwang Filipina na lumaki sa gitna ng kahirapan at pagsubok. Hindi siya nagmula sa mayamang pamilya, ngunit ang kanyang isipan ay matalim at ang kanyang puso ay puno ng tapang. Mula pagkabata, ipinakita na niya ang isang natatanging kakayahan na obserbahan ang kanyang paligid at maunawaan ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Sa isang lipunan kung saan ang mga kababaihan ay inaasahang manatili lamang sa tahanan, siya ay namumukod-tangi. Pinag-aralan niya ang bawat pagkakataon na mapabuti ang kanyang sarili. Ang kanyang katapangan ay hindi galing sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa isang malalim na pagmamahal sa kanyang pamilya at bansa. Ang simpleng babaeng ito ay hindi pa nalalaman na ang kanyang mga katangian ay magiging sandata niya sa isa sa pinakamapanganib na panahon ng kasaysayan ng Pilipinas. Noong Disyembre 8, 1941, nagbago ang lahat para sa mga Pilipino. Yung mga eroplano ng Hapon ay lumitaw sa kalangitan, nagdadala ng putok ng kanyon at takot sa bawat sulok ng bansa. Sa loob ng ilang araw lamang, ang dating tahimik na pamumuhay ay naging isang bangungot na walang katapusan. Ang ating bayani ay nakaramdam ng matinding galit at kalungkutan habang nakikita niya ang kanyang mga kababayan na nagtatakas, ang mga bahay na nasusunog, at ang mga Hapones na sundalo na nagmamartsa sa mga lansangan. Hindi na siya ang dating simpleng babae na nangangarap ng mapayapang kinabukasan. Sa kanyang puso, isang bagay ang nagsimulang kumulo, isang apoy na hindi madaling patayin. Ang tanong ay hindi na kung mananatili siyang tahimik, kundi kung kailan siya magsisimulang lumaban para sa kanyang minamahal na Pilipinas. Sa gitna ng kadiliman ng okupasyon, dumating ang isang pagkakataon na magbago ang lahat para sa ating bayani. Isang gabi, lumapit sa kanya ang ilang miyembro ng underground resistance movement, mga taong pinagkakatiwalaan niya sa loob ng maraming taon. Dahan-dahang inilahad nila ang kanilang lihim na organisasyon at ang kanilang pakikipaglaban laban sa mga Hapones. Nag-aalangan siya sa simula, alam niya ang kahulugan ng desisyong iyon. Ang pagiging bahagi ng resistance ay nangangahulugang ang bawat araw ay maaaring maging kanyang huli. Ang bawat hakbang, bawat salita, bawat kilos ay maaaring ihatid sa kanya sa kamay ng mga kaaway. Ngunit sa kanyang puso, alam niya ang tamang sagot. Pumirma siya sa isang kasunduan na hindi nakasulat sa papel, kundi sa kanyang sariling kaluluwa. Mula sa sandaling iyon, ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Nang maging opisyal na miyembro ng resistance movement, nagsimula ang mahirap na pagsasanay ng ating bayani. Itinuro sa kanya ng mga kasamahan ang mga pangunahing pamamaraan ng espionage, mula sa pagkolekta ng impormasyon hanggang sa pagpapadala ng lihim na mensahe gamit ang mga coded na sulat at tago na lokasyon na tinatawag
na dead drops. Natutunan niya kung paano mapapansin ang mga galaw ng mga Hapones na sundalo nang hindi siya napapansin. Ngunit ang pinakamahalagang sandata niya ay ang kanyang pagkatao bilang isang babae. Sa panahong iyon, hindi gaanong pinaghihinalaan ng mga Hapones na sundalo ang mga kababaihan, kaya ginamit niya ito sa kanyang kalamangan. Nagbihis siya bilang isang simpleng mamamayan, nagdadala ng mga basket ng pagkain o mga damit habang nagtitago ng mahahalagang impormasyon sa loob ng mga ito. Ang kanyang kalmadong mukha ang kanyang pinakamahusay na depensa laban sa kaaway. Dumating na ang sandali ng kanyang unang malaking misyon. Kailangan niyang makapasok sa isang lugar na kontrolado ng mga Hapones upang makakuha ng mahahalagang impormasyon tungkol sa kanilang mga galaw at plano. Nagbihis siya bilang isang simpleng may bahay na nagdadala ng mga gulay sa palengke, isang karaniwang tanawin na hindi magpapataas ng hinala ng mga sundalo. Habang lumalakad siya sa checkpoint, naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang Hapones na sundalo ang huminto sa kanya at nagsimulang magtanong. Sa kalmadong mukha at malinaw na boses, sumagot siya ng walang pagkakamali. Ang kanyang talino at kakayahang kontrolin ang kanyang takot ang nagligtas sa kanya. Maingat na nakalap ng impormasyon, dahan-dahan siyang lumayo mula sa kaaway. Sa loob ng kanyang dibdib, nagpapasalamat siya sa bawat hakbang na nagdadala sa kanya palayo sa panganib at mas malapit sa tagumpay ng kanilang laban. Sa kabila ng kanyang sariling kaligtasan, ang ating bayani ay naging tulay ng pag-asa para sa mga nakakulong na Amerikanong sundalo at Pilipinong prisyonero ng digmaan. Sa bawat pagkakataon, siya ay nagdadala ng pagkain, gamot at mahahalagang impormasyon sa loob ng mga kampo ng mga Hapones na nagtatago ng mga ito sa ilalim ng kanyang damit o sa loob ng mga basket ng pagkain. Ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay puno ng panganib sapagkat ang isang maling galaw lamang ay maaaring magdulot ng kanyang kamatayan. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang mga naghihirap na sundalo, ang kanyang puso ay napupuno ng habag at determinasyon. Ang mga karanasang ito ay nagbago sa kanya ng malalim, nagdulot ng mga sugat sa kanyang kaluluwa na hindi madaling mapagaling, ngunit nagpalakas din ng kanyang layunin na ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Nang matuklasan ng mga Hapones na may espiya sa kanilang hanay, nagbago ang lahat. Ang dating mapayapang lansangan ay naging lugar ng takot at hinala. Inilunsad ng mga Hapones ang isang malawak na operasyon upang hanapin ang mga miyembro ng resistance movement. Bawat sulok ng lungsod ay sinuri, bawat bahay ay pinasok, at bawat Pilipino ay itinuturing na suspect. Para sa ating bayani, ang bawat araw ay isang laban para mabuhay. Ang simpleng paglalakad sa kalye ay naging isang mapanganib na gawain. Ang mga checkpoint ng mga Hapones ay lumitaw sa bawat dako at ang mga impormasyon tungkol sa mga miyembro ng kilusan ay aktibong hinahanap ng kaaway. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi natinag ang kanyang determinasyon. Sa halip na tumakas, pinili niyang manatili at ipagpatuloy ang kanyang misyon na nagpapakita ng kahangahangang lakas ng loob na bihirang makita. Isang hapon, habang nagdadala ng lihim na mensahe, napaligiran siya ng mga Hapones na sundalo sa isang makitid na eskinita sa Maynila. Tatlo sa magkabilang panig, walang malinaw na daan palabas. Ang kanyang puso ay huminto sa isang sandali, ngunit ang kanyang isipan ay mabilis na kumikilos. Nang lapitan siya ng mga sundalo, nagkunwari siyang isang simpleng mananahi na naghahanap ng kanyang nawawalang aso, umiiyak at nagmamadaling nagtatanong sa mga tao sa paligid. Ang kanyang natural na pagganap ay nagdulot ng pagdududa sa mga sundalo. Sa sandaling lumuwag ang kanilang atensyon,
Dahan-dahan siyang lumayo ng walang kahina-hinalang kilos. Nang makarating siya sa kaligtasan, nanginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi siya sumuko. Sa halip ang mapanganib na insidenteng iyon ay nagpalakas pa ng kanyang loob at nagpatibay ng kanyang pangako na ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa kalayaan ng kanyang bansa. Ang bawat impormasyon na nakalap ng ating bayani ay naging sandata ng mga alyado laban sa mga Hapones. Hindi siya basta-basta nagbibigay ng balita, kundi nagbibigay ng mahahalagang detalye tungkol sa mga posisyon ng mga Hapones na sundalo, ang bilang ng kanilang mga sasakyang pandigma, at ang mga plano ng kaaway na hindi nalalaman ng sinuman. Ang mga impormasyong ito ay direktang napunta sa mga Amerikanong kumander at sa mga Pilipinong geriya na naghihintay sa kabundukan. Dahil sa kanyang trabaho, maraming operasyon ang naging matagumpay na kung wala siya ay maaaring nagdulot ng malaking pagkatalo. Daan-daang buhay ng mga sundalo at sibilyan ang naligtas dahil sa tamang impormasyon na kanyang ibinigay. Ang kanyang sakripisyo ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa bawat Pilipinong nangarap ng kalayaan. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay na ito, may isang katotohanang masakit na kailangang harapin ng ating espiya. Ang kanyang pagpili na maglingkod sa bansa ay may kapalit na napakahalaga, ang kanyang sariling buhay at kaligayahan. Ang kanyang pamilya ay namuhay sa patuloy na takot at pangamba. Hindi nila alam kung bumabalik pa ang kanilang mahal sa buhay sa bawat umaga. Ang kanyang mga magulang ay nagdusa sa katahimikan. Hindi makapagsalita kahit kanino tungkol sa kanilang anak na espiya. Ang mga pangarap niya bago ang digmaan, ang simpleng buhay, pag-ibig at kapayapaan ay napalitan ng patuloy na panganib at kalungkutan. Maraming beses siyang nagtatanong sa sarili kung tama ba ang kanyang desisyon, ngunit sa bawat pagkakataon pinili niya ang bansa. Pinili niya ang kalayaan ng milyon-milyong Pilipino kaysa sa kanyang sariling kaligayahan. Ito ang tunay na kahulugan ng sakripisyo. Noong 1944 hanggang 1945, unti-unting bumalik ang pag-asa sa Pilipinas. Ang mga puwersang Amerikano at Pilipino ay nagsimulang palayain ang bawat sulok ng ating bansa mula sa kamay ng mga Hapones. Sa mga huling labanan, ang impormasyon na nakalap ng ating bayani ay naging mahalagang gabay para sa mga estratehiya ng mga alyado. Bawat lihim na mensahe, bawat panganib na kanyang hinarap ay nagbunga ng isang dakilang tagumpay. Nang marinig niya ang mga kampana ng kalayaan, lumuha siya hindi sa kalungkutan, kundi sa kagalakan at pasasalamat. Sa mga lansangan, nagpulong ang mga pamilya na matagal nang nahiwalay. Ang mga yakap, ang mga luha, ang mga ngiti ay nagpapakita ng isang bansang muling nabuhay. Para sa ating bayani, ang tagumpay na iyon ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa bawat Pilipinong lumaban at naghintay. Ngunit ang tagumpay ay may mapait na katotohanan. Pagkatapos ng digmaan, maraming bayani ng underground resistance, lalo na ang mga kababaihan, ay bumalik sa kanilang simpleng buhay nang walang sapat na pagkilala. Ang ating espiya na nagbigay ng lahat para sa kalayaan ay halos nalimutan ng kasaysayan. Habang ang mga sundalo ay tinanggap ng mga parangal at medalya, ang mga katulad niya ay tahimik na nagdusa sa mga sugat ng digmaan, pisikal man o emosyonal. Ang kanilang mga pangalan ay hindi nakasulat sa mga aklat-aralin. Ang kanilang mga sakripisyo ay hindi ipinagdiriwang sa mga pampublikong seremonya. Nabuhay sila sa mga anino ng kasaysayan
nagdadala ng mabibigat na alaala ng kanilang mga ginawa. Ang kaibahan sa pagitan ng kanilang napakalaking kontribusyon at ang katotohanan ng kanilang buhay pagkatapos ng digmaan ay isang mapait na katotohanan na dapat nating harapin bilang isang bansa. Ang kwento ng ating espiya ay hindi lamang isang pahina ng kasaysayan na dapat basahin at kalimutan. Ito ay isang apoy na patuloy na nagliliwanag sa puso ng bawat Pilipino, isang patunay na ang tapang ay hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa lakas ng kalooban. Para sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino, lalo na sa mga kababaihan, ang kanyang buhay ay nagsisilbing patunay na ang isang babae ay kayang humarap sa pinakamadilim na sandali ng kasaysayan ng may dignidad at determinasyon. Ang kanyang pamana ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pagmamahal sa bansa ay hindi nangangailangan ng katanyagan o gantimpala. Ang mga katulad niyang bayani ay nagpapaalala sa atin na ang kalayaan ay binili ng dugo, luha at walang hanggang sakripisyo ng mga taong pinili ang bansa kaysa sa kanilang sarili. At dito nagtatapos ang kwento ng ating hindi kilalang Filipina spy. Isang babae na pumili ng bansa kaysa sa sariling kaligtasan. Isang bayani na naglakad sa dilim upang bigyan ng liwanag ang kalayaan ng kanyang mga kababayan. Ang kanyang kwento ay paalala sa ating lahat na ang kasaysayan ay hindi lamang pag-aari ng mga kilala at sikat, kundi pati na rin ng mga ordinaryong tao na gumawa ng pambihirang mga bagay sa gitna ng matinding takot at panganib. Sa bawat kalayaang ating tinatamasa ngayon, may mga katulad siyang nagbigay ng kanilang lahat. Walang kapalit, walang hinihintay na karangalan. Kaya naman bilang mga Pilipino, ang pinakamababang magagawa natin ay ang alalahanin sila, igalang ang kanilang sakripisyo at ipagpatuloy ang diwa ng tapang at pagmamahal sa bansang kanilang pinakamamahal. Salamat sa pakikinig mga kababayan.